Hallelujah. Purihin ang Diyos na walang katulad. Wala kang katulad, O Diyos, sa aming mga buhay. Hindi ka kailanman mapapalitan sa aming mga buhay. Hindi ka mahintulad, Panginoon, sa mga gawa ng tao ngayon na kanilang dinidiyos sa kanilang mga sarili, Panginoon. Wala kang katulad na Diyos namin. Patay ang kanilang Diyos. Ang aming Diyos ay buhay sa hapong ito. Hallelujah. He lives forevermore. Hallelujah. Hindi siya kailanman mamamatay. Hallelujah. Dapat naranasan niyang mamatay. Pero Lord, nabuhay na maguli sa ikatlong araw upang ipakita na siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang hari ng mga hari, Lord of Lords. Hallelujah. And He's the Prince of Peace. Hallelujah. Na aming nakilala. Purihin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Totoo, Diyos, Ikaw lang aming pupurihin, hindi kami magsasawang purihin ka. Kahit maubos ang aming lakas, ang aming mga boses sa pagsigaw, upang isigaw ang iyong kaluwalhatian, hindi kami magsasawa, Panginoon. Dahil ito ang iyong sinulat, hallelujah, sa iyong aklat ng buhay. Hallelujah, na kami patuloy na magluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Anumang kalagayan, O Diyos, hallelujah, na iyong ipinaintulot. Tinuruan mo na kami, binigyan mo kami ng kaalaman, karunungan, wisdom, upang maunawaan ang iyong kalooban, ang iyong mga gawa sa buhay namin. Kaya't anumang kalagayan, tinuruan mo na kami magpasalamat sa lahat ng mga bagay, O Diyos. At tinuruan mo kaming magluwalhati at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Minsan pa, dakilang Diyos, muli kami patuloy na dumudulog sa iyong luklukan ng awa sa mga sandaling ito. Patuloy na nagpapakumbaba ang aming mga puso, O Diyos, lumuluhod sa mga sandaling ito sa iyong dakilang presensya. Kanina pang umaga, Panginoon, nakita namin ang iyong mga pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, sa iyong mga pangungusap sa aming kalagitnaan. Napakainam ng iyong mga salita, ang mga pagpapaalala sa amin, sa pagtuturo sa amin, O Diyos. Hallelujah, ang wisdom mo, Panginoon, kung paano mo ibinigay sa iyong bride sa huling panahong ito, sa bawat bahagi ng iyong iglesia. Pinupuri ka namin, niluwalhati. Tunay, hindi ka nagkulang sa karunungan, O Diyos. Hallelujah, we cannot pattern. Hallelujah. Hindi namin kailanman maaabot ang karunungang ito. Pero Lord, salamat. Hallelujah, sa iyong dakilang biyaya, O Diyos, na inabot mo kami upang lubos na maunawaan ang mga bagay na hindi maunawaan ng sanlibutan, ang kapayapaan na wala sa kanila, na hindi nila maintindihan. Ibinigay mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Oh, God, napaka-inam sa iyong presensya. Napaka-inam sa ilalim ng iyong mga salita. Na patuloy kami, Lord, hallelujah, magdiwang, patuloy, O Diyos, na magpiesta sa ilalim ng iyong presensya sa mga sandaling ito. Napakadakila ng iyong mga gawa sa buhay namin, Panginoon. Hayaan mo sa sandaling ito muli, sa hapong ito, magbalik tanaw muli kami, Panginoon. Patuloy naming hindi kakalimutan, hallelujah, ang iyong mga gawa sa buhay namin. Dahil ito'y napakadakila. We cannot number them, Lord. Sabi ni David, kung isa-isahin namin ang iyong mga gawa. Napakarami, Panginoon, hallelujah. Pero binigyan mo kami ng wisdom and knowledge upang bilangin maging aming mga kaarawan sa lupang ito. Bama't ikaw ay nagtakda na, Panginoon, ng panahon para sa amin. Bilang mo na ang araw, hallelujah, na kami mabubuhay. Ito'y nakasulat sa iyong salita. Sabi ni David, Panginoon, alam mong lahat ng mga bagay, maging ang aming pisikal na katawan. Totoo, alam mong lahat ng mga bagay. Sinulat mo rin, Panginoon, sinabi mo, nakita mo ang lahat ng parte ng aming katawan. Unperfect, hindi sakdal, Panginoon. Hallelujah. Pero salamat, wonderfully, ginawa mo pa rin napakainam ang lahat ng mga bagay.
Maging ang iyong iglesia, ang iyong bride, Panginoon. Hindi sakdal, hindi perfect. Pero Lord, nililinis mo, sinasanctify mo. Hallelujah, sa mamagitan ng iyong salita. Hallelujah. Ang iyong iglesia upang may harap sa iyo na walang dungis, walang kapantasan. Holy, hallelujah, banal sa iyong harapan, Panginoon. Oh, napakainam ang iyong mga gawa. Napakainam ng iyong kapahayagan ng iyong mga salita sa huling panahon ito, Diyos. Salamat sa iyong mga pagbubukas ng iyong mga salita. Patuloy namin dalangin. Patuloy kang magbukas ng iyong mga salita, Lord, sa mga sandaling ito. I-bless mo ang mga munting hinanda ng iyong munting anak sa mga oras na ito. Kung alam ang mga pangailangan pa ng iglesia, ikaw nakakaalam mo, Diyos. Hayaan mo kami magdiwang. Patuloy na, Lord, sama-samang patuloy, O Diyos, na lasapin ang iyong mga gawa sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Bless mo ang iyong masalita, O Diyos. Bless mo ang bawat puso ng iyong anak sa araw na ito. Sa iyo namin tinataas ng lahat at tinuluwalhati ka namin. Binabalik ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Magandang hapon po sa lahat. Hindi natin nambalahin ng mga pagkakataon. Tayo po ay magbuklat ng mga salita ng Diyos. Praise God. Lahat po ba pinagpala ng Panginoon, mga kapatid? Enjoy natin ang presensya ng Panginoon sa mga sandaling ito. Napakabuti ng Diyos. Ang pagdaloy ng Kanyang Espiritu ay talagang napakainam, malaya sa ating kalagitnaan. Ating patuloy ibabang ating mga sarili, anuman ang ating nakikita, nararamdaman, naririnig, ipasakop natin lahat sa presensya ng ating Panginoon. Okay, Romans chapter 10. Magbigay lang po ako ng konting encouragement sa hapong ito. Dahil meron pa tayong meeting mamaya, ay kumari magawa kong isang oras lang sa biyaya ng Panginoon. Tadako tayo sa communion. 10, pisan lang po natin sa 8 na lang. Sabi rito, hanggang 11 siguro or 12. Sabi rito sa chapter 10 ng Romans, verse 8, but what said it? Okay, basahin ko sa ibang salin. Sa King James kasi, no, maraming mga words na minsan hindi natin mabigkas ng lubusan. Okay, sabi rito, but what does it say? Verse 8, the word is near you in your mouth and in your heart. That is the word of faith, faith which we preach. Verse 9, that if you will confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart man believes for obtaining righteousness, and with the mouth confession is made for salvation. Verse 11, for the scripture says, whosoever believes on Him will not be put to shame. Everybody say amen to the word of the Lord. God bless you all. Tayo po ay maupuna, mga kapatid. Praise God and praise God. Salamat muli sa pagkakataon na makapagsilbi sa munting sukat ng pananampalataya na ibinigay ng ating Panginoon. At napakainam ng kanyang pangusap sa kanyang umaga, mga kapatid. At I believe na walang isa rito na hindi bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Gaano man tayo kahina, kaliit, may biyaya ang Diyos, mga kapatid, sa bawat isa, sa bawat bahagi ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, kaya salamat. At welcome din sa family ang bagong bautismo ng ating kapatid, Sister Majel. Purihin ang Panginoon. At yung katapos na, naalala ko, anniversary ng mga kabataan. Nasaan si Bartim? Parang wala. Paalam ba? Bartim, nandiyan ka ba? Okay, may lakad sila. So, nagpaalam. Salamat sa munting regalo ng mga kabataan. Salamat, di nyo kami nakakalimutan. At God bless sa inyong mga kabataan sa ministry ng kabataan. At ang Diyos pang patuloy na magpala sa inyong gawain. Okay? Brother Samuel Montemayor, hindi na kabalik? Wala rin?
may mga lakad. Okay. Praise God. So, napagtitiisan natin lahat. Ang lahat ng mga bagay. At dati, pag may mga, di ba? Parang lumipas na yung mga pagkakataon na pag meron tayong nakitang mga parang negative sa ating mga paningin ay nagpa-flirt kagad tayo, nag-iisip kagad tayo ng hindi maganda or nawawala tayo sa ayos. Pero this time, sa ating panahon ngayon, salamat sa pagpapalago ng Diyos sa atin. Amen? Ang biyaya niya ay patuloy na sumasagana sa atin. Amen po ba? Pero hindi ibig sabihin na kukonsintihin po natin ang mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa sa harapan ng Panginoon. Alam ng Panginoon ng lahat, tayo alam ng Panginoon ang ating mga kalagayan. Walang nalilihim sa Panginoon. Amen? Alam ng Diyos ang ating mga desire, ang ating mga pag-upo, pagtayo, ang lahat alam ng Panginoon. So, wala tayong may dadahilan sa Panginoon kung tutuusin, di ba? At laging tayong nagsasabing lagi tayong nagkukulang. Pero ang biyaya niya ay patuloy na sapat, mga kapatid. At patuloy tayong bigyan ng patience, temperance sa lahat ng mga bagay. Lumago sa stature of the perfect man. At mabuo, hanggang sa mabuo ang isang nais ng Diyos sa buhay natin, makita ang dakilang pag-ibig sa ating kalagitnaan. At mag-cup na sa biyaya ng Panginoon, ang capstone sa iglesia. Diyan natin lubos makikita ang lubos ang paggawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Purihin ng Diyos sa hapong ito, so hindi ko pa katagalin ng mga pagkakataon. Salamat sa bawat isa. Okay? So sa hapong ito ay mag-i-encourage lang po ako. Simple na pangangaral ng salita ng Diyos, pamagatan natin, the word of faith. Ang salita ng pananampalataya. Dito kanina, nabasa natin, mga kapatid, sabi sa verse 8, di ba? What does it say? The word is near you in your mouth, in your heart. That is the word of faith which we preach. So yung mga pinangaral ni Pablo ay yun yung salita ng pananampalataya na ating naririnig ngayon, na malapit sa ating mga labi. I believe sa dami na po ng ating mga narinig na mga pangangaral at sa mga nauna rito na matagal nang naglilingkod sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, I believe marami nang naimbak sa ating mga puso na mga salita ng Diyos. And I thank God dahil sa mga nakikita ko na patuloy pang pinapalakas ng Panginoon, kahit may mga edad na, ay sa biyaya ng Panginoon ay nandiyan pa rin, nakatayo. At nakikita ko yung word of faith sa kanilang mga buhay. Dahil napakalaga po ang pananampalataya sa ating mga buhay, hindi natin yan maalis. Yan ang pundasyon ng ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13:13, merong nag-aabide na tatlo, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. At ang dakila dito ay ang pag-ibig. They are abiding each other, mga kapatid. So, hindi mawawala yan. Kaya sa tuwing mga pangaral, mga kapatid, maririnig natin ang pananampalataya. Hindi po yan mawawala. Kaya yung mga pre-needs noong unang panahon, maging yung kinote up ni Paul dito, di ba? Sa taas, kung inyong makikita na ang salita ng Diyos ay malapit sa atin, sa ating mga bibig, sa ating mga puso. Actually, kinote up ni Paul to sa panahon ni Moises. Sa Deuteronomy 30, andun yun, makikita nyo. I think na aking na-chat down yan. Tingnan natin saglit. Buksan natin ang Deuteronomy chapter 30 for a meantime para ating makita. Actually, ang background ng ating konteksto sa hapong ito, mga kapatid, ay tungkol sa bayan ng Israel. Ang tinutukoy ni Paul na ang katwiran ng Diyos ay kanilang nakita o ipinamumuhay pero hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya yung kanilang katwiran, yung kautusan na kanilang manarinig na ipinamumuhay po ay parang wala, hindi naging mabisa sa kanila.
dahil nagbigay lang po ng sarili nilang katuwiran ang kautusan sa kanilang mabuhay. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng Israel ay ganon. Ibig sabihin may mga purong Israel din talaga na sumusunod sa buong kautusan, pero hindi talaga totally nagdala sa kanila sa katuwiran ng Diyos. Kundi nagbigay pa sila o naglagay sila ng kanilang sariling katuwiran, sarilang pamumuhay sa salita ng ating Panginoon. That's why hindi nila lubos na sunod kung tutuusin ang kautusan ng Panginoon. So basahin natin sa Deuteronomy chapter 30. Okay, tingnan ko lang yung aking chinot down dito, mga batid, mas malinaw. Verse 11, "For this command which I give to you this day is not hidden from you, and is not far off." Hindi malayo ang mga salita ng Diyos, mga batid. "It is not in heaven that you should say, who will go up to heaven for us and bring it to us, so that we may hear it to you and do it. Neither it is beyond the sea, so that you should say, who will cross the sea for us and bring it to us, so that we may hear it and do it. But the word is very near to you, in your mouth, in your heart, that you may do it." Amen. You see? Hindi malayo ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kahit sa panahon pa lang ng ating mga propeta, napakalapit na ang mga salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos na ibinigay sa kanila. Nasa kanilang bibig na, sasalitain na lang po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Pag may mga sakuna, kung may mga pinangyayari, ang Diyos sa kanilang kalagitnaan, napakalapit ng salita ng Diyos sa kanila upang salitain ang pagpapala sa kanilang harapan. You see? Pero parang ang Israel ay laging makakalimutin sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Meron silang zeal sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Meron silang talagang titignan natin ang paglilingkod, pagsunod sa kautusan, ayan, doon ang seals nila. Pero they are ignorant, mga kapatid, sa katuwiran ng Diyos. Yes. Balikan ninyo ang ating konteksto. Nais ni Paul na sila ay maligtas. Diba? Yan yung prayer ni Paul. Kung maaari, maligtas ang Israel. Diba? Pero hindi lahat talaga maliligtas, mga kapatid. By election, sila ay pinagpala ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. At talagang may plano ang Diyos sa kanilang mabuhay. At kung di rin sa kanila, pero ito'y plano na rin ng Panginoon. Hindi lang siningit tayo, kundi bahagi talaga tayo sa plano ng ating Panginoon. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sana walang antungin, maging buhay tayo sa hapong ito. Alalahanin natin ang mga kabutihan ng ating Panginoon. Kaya hindi na natin kailangan pang, sabihin na natin, tumakbo doon, parot parito, tumawid ng dagat. Umakyat pa, sabi rito, di ba? Dalhin pa sa heaven, punta pa na, gamitin pa nating eroplano, pumunta sa kalangitan upang abutin ang salita ng Diyos. No, sir! Malapit na ang salita ng Panginoon! Siya na rin ang nagbigay ng daan. Sabi nga ng awit natin kanina, di ba? Napakainam. Na hindi talaga tayo lumapit sa Panginoon. Siya na ang lumapit sa atin. Purihin ang Panginoon. I'm forever grateful sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo kailanman naghanap sa Diyos. Siyang unang naghanap sa atin. Kaya anong ating may babalik, mga kapatid, sa Kanya? Na napakainam ang Kanyang biyaya sa atin. Amen. Hindi natin talaga masusubalian ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. So hindi na malayo ang mga salita ng Diyos. Nais ng Diyos lagi ang Kanyang salita ay maging malapit sa atin. At tayo, kumusta po tayo? Matagal na po tayo naglilingkod sa mga baguhan. I believe merong nauna, merong nauhuli. Pero I believe sa biyaya ng Panginoon ay sumusulong ang iglesia ng Panginoon. Amen?
As a church, as a one body, sabi nga, I believe, lumalago ang katawan ng ating Panginoon. Grow in the knowledge and wisdom. Di ba? Speak the word with love. Praise God. Upang tayo lumago sa biyaya ng ating Panginoon. You see? So, talagang lumalago ang iglesia ng ating Panginoon. So, hindi malayo ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, sa atin. Marami na tayong narinig. And I believe, mayaman na tayo sa mga salita ng Panginoon. Kaya kung ano yung ating nasa puso, yun yung lumalabas sa ating bibig. Kung ano yung ating kayamanan na naimbak, I believe ito'y nagagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. And that's why hindi nagkulang ang Diyos sa buhay natin. Pag ang Diyos ay pinahintulutan tayo sa mga karamdaman, mga batid, wag nating kalilimutan ang word of faith, ang salita ng pananampalataya sa ating buhay. Amen. Unahin natin ang salita, ang mga pangako ng Diyos. Huwag tayong mataranta, huwag tayong makalimot sa mga salita ng Diyos. Dahil napakalaga ng pananampalataya sa ating mga buhay. Sabi nga ni Paul, gawin natin lahat sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Amen. Dahil ang hindi sa pananampalataya ay kasalanan, sabi ni Paul. Kumain, sabi nga, kakain lang tayo, ay gawin natin sa pananampalataya. You see? Dahil maraming kumakain ngayon na hindi sa pananampalataya. Minsan, mga hinandog sa Diyos yan, di ba, ayaw yan ng Diyos. Ngayon, kumakain tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa mga oras na ito. Ang salita ng Diyos ay nagdudulot ng pananampalataya. Amen po ba? Saan ba nanggagaling ang pananampalataya? Kundi sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Yes. Kaya I believe marami nang naimbak sa atin kung tutuusin. Pag may mga pangangailangan tayo, imbis na magmukmok, manalangin at mananampalataya sa Panginoon. Praise God. I thank God dahil nakikita ko mga karanasan ng Diyos, ng mga anak ng Diyos sa dakong ito ay yung pananampalataya andyan, and that's why pag may mga karamdaman ay ang inuuna na lagi nila ay ang Panginoon. At sinasabi nila, Panginoon, sa iyong mga latay, ako'y pinagaling. Tapos ng pinagaling. That's all. Di ba? Huwag na tayong mag-alala. Di ba? Pagkatiwala natin sa Diyos, kung may paraan na ginagawa ang Diyos, dalhin man tayo sa ospital, huwag na mawawala ang salita ng pananampalataya sa ating mga puso. Para magkaroon tayo ng patotoo na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. So, word of faith. So, nanggagaling ito sa purong salita ng ating Panginoon. Amen po ba? And that's why, hindi na malayo yung pre-preach ni Paul. Sabi niya rito ay, yun yung salita ng pananampalataya. Yung gospel of Christ na kanyang natinanggap. Kaya nga sa hapong ito, mga batid, yung gagawin natin na communion, yun yung tinanggap ni Paul kay Jesus Christ mismo. What I have received, di ba, sabi niya, ay ito rin yung aking binabahagi sa inyo. Nang ang Panginoon, di ba, mamaya babasahin natin yan para sa communion natin sa hapong ito. Nang ang Panginoon ay, di ba, dumampot ng tinapay at kinain, uminom ng alak. Ito'y tinanggap niya sa Panginoon. That's the gospel. Yan ang word of faith. Ang salita ng Diyos ay salita ng pananampalataya, mga kapatid. Dahil kung hindi natin haluan ng pananampalataya ang ating mga naririnig, magiging walang kabuluhan ang mga salita ng Diyos na umaalingaw-ngaw. Amen? That's why maging attentive tayo sa mga salita ng Diyos. I-grasp natin, mga kapatid, kahit gaano kasimple yan, ilagay natin sa puso natin. Linisin natin yung ating mga puso unang-una upang maging imbakan ng salita ng Diyos. Amen. Sunod na lang ating mga labi. Diba? Kailangan din linisin lahat ng bahagi. Sanctify ng salita ng Panginoon. Diba yan ang ginagawa ng ating Panginoon? Sinasanctify ang kanyang iglesia.
linilinis sa mamagitan ng salita ng Diyos na naguhugas sa atin sa tuwi-tuwina. Alam niyo ba, sa tuwi-tuwina na tayo nagkakatipon, tayo magalak dahil patuloy tayong hinuhugasan ng salita ng Diyos. Hindi talaga tayo lubos makakaharap sa ating Diyos na buhay kung wala ang salita ng ating Panginoon. The Word. In the beginning was the Word. Yan ang salita na ating pinapakinggan ngayon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. So maraming nakikinig sa ating panahon ng kanyang masalita. Pero I believe, ang salita ng pananampalataya ay may ginagawa sa mga anak ng Diyos, sa mga nakikinig ng mga salita ng Diyos. May ginagawa ito sa buhay natin, mga kapatid. Ito'y nagtatransform ng ating buhay. Amen. Now, kung inyo babasahin ang Heroes of Faith, maraming ginawang pananampalataya, di ba? Enoch translated. So, nagtatranslate ang salita ng pananampalataya. Kung isahin pa natin doon sa dulo, yung woman na nag-receive ng kanyang anak ay nabuhay na maguli. So makapangyarihan ng word of faith. Kayang bumuhay ng patay. Di ba? Sa panahon ni Elijah, yung anak niya na namatay, ang babae. You see, marami mga wonderful works o makapangyarihang gawa ng Diyos sa lumang tipan na kanyang ginawa. Ito'y ginawa sa mamagitan ng pananampalataya. You see, so maraming ginagawa ang pananampalataya sa ating mga buhay, mga kapatid. And that's why napakahalaga ng mga pangangaral ng mga salita ng Diyos. And I believe si Barzam, andito na pala, Montemayor, ay kahit malayo siya, I believe, marami naman siyang napapakinggan or hindi siya, I believe, nagiging aware din siya sa ating gawain sa mga salita ng Diyos. And that's why narito siya, bumalik ulit. Purihin ang Panginoon. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa kanyang buhay. So, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ang nag-iingat sa atin. Kung iingatan natin ang salita ng Diyos, merong Diyos, hallelujah, na magbaback up sa kanyang mga salita. Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Ang gagawin na lang po natin, mga kapatid, ay napakalapit na ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi na po malayo. Ang salita ng Diyos, nilapit na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus na nagkatawang tao. Di ba? Nahawakan din ng mga apostol. Sila ay mapalad, pero I believe mas mapalad tayo na hindi nakakita sa Kanya at sumampalataya. Mas mapalad tayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ganong kagalakan. One day, makikita natin siya ng mukhaan. Anong kagalakan. Anong victory na ating mararanasan o mararamdaman sa mga pagkakataong yan. Kaluwalhatian ng Panginoon ay atin ng lubos na makikita. So, napakaina, may ginagawa talaga ang salita ng Diyos na ating mga pinapakinggan, mga kapatid. Kung hindi natin hindi natin babaliwalain, kundi ito iniimbak natin sa ating mga puso. Dahil kayamanan ito, para sa akin, ito'y hindi may tutumbas sa kayamanan ng sanlibutan. Amen? Ang kayamanan na nasa ating mga puso. Bakit ba tayo nakatayo ngayon? Bakit ba tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kahit maraming mga trials, testing sa buhay natin? Amen? Minsan, ang mga anak ng Diyos ay kailangan i-test ang kanilang mga pananampalataya. Bakit ba tayo nagpapatuloy? Dahil mayroong buhay ang salita ng Diyos na ating tinanggap. Amen? Ito yung nagbibigay ng lakas sa atin upang magpatuloy, humakbang sa pananampalataya kahit, di ba, nanghihina na minsan ang mga laman. May mga karamdaman na iniinda. Pero yung andun sa kaloob-looban natin ay nagpapatuloy dahil may buhay. Yung salita na ating narinig. Di ba sabi ng Panginoon, they are spirit and they are light. Yung mga salita na kanyang ipinapangusap. You see? Kaya napakahalaga na ang mga salita ng Diyos na ating naririnig ay may buhay.
na galing mismo sa ating Diyos na buhay. Dahil salita niya yan, mga kapatid. Ang gagawin na lang natin na isampalatayanan ng lubos. Amen? Huwag magalinlangan. Amen po ba? Dahil minsan nakakalumbay pag may mga karamdaman ay imbis na tayo'y unahin ang pagdulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, ay tayo minsan ay natataranta sa ating kalagayan. Pero salamat sa mga patutuon ng Diyos, ng mga anak ng Diyos. Di ba? Na hindi pa rin lubos nawawala yung pananampalataya. Kahit maliit yan, little faith. Di ba? Ang pananampalataya, sabi ng ating Panginoon, kahit gaano kaliit yan, katulad man yan ng mustard seed, ay may kapangyarihan pa rin yan, mga kapatid. Doon nga nagsisimula ang dakilang pananampalataya, mga kapatid, sa maliit. Amen? O little faith, sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Pag hindi nila mapalayas ang demonyo sa mga karamdaman, sabihin ng Panginoon, napakaliit ng inyong pananampalataya. So sa hapong ito, sinong gustong magpadagdag pa ng pananampalataya sa hapong ito? Amen. Patuloy po tayong makinig sa mga salita ng Diyos dahil doon naggagaling ang pananampalataya. And I believe mayroon ding mga ginagamit talaga ang Diyos sa ating panahon upang panggalingan ng salitang puro o the spoken word. Ang salita na kanilang tinanggap, na kanilang ibinabahagi na ito'y galing mismo sa inspirasyon ng Diyos sa kanilang mga buhay. And that's why pag ito'y narinig, kaya napakainam yung demonstration of the Spirit sa pangaral. And I believe nakikita natin ang demonstration of the Spirit sa dakong ito, kapatid. Sa kanyang mga salita dahil may ginagawa ang salita ng Diyos sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. So napakainam din makita dahil maraming nangangaral sa ating panahon na matanggap natin yung para matanggap natin ang pananampalatayang puro, sabihin na natin, genuine faith, yung pananampalataya ng mga Kristiyano nung unang panahon, nagpatuloy hanggang sa ating panahon, from faith to faith, nagpatuloy, hindi nahadlangan. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang pananampalataya. Hanggang ngayon, nagpapatuloy umalingaw-ngaw ang gospel of Christ sa ating panahon. At maraming nangangaral. Marami ring nababago ang buhay, mga kapatid. That's true. Marami ring naliligtas. Pero ang Diyos lamang nakakaalam ng may tinanggap na purong salita na lubos mag-translate sa kanilang mga buhay. Mga kapatid. And that's why sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sa kanila. Ay, thank God, ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagpapadala ng mga sugo ng Diyos sa ating panahon. Diba? Kung inyong titignan ang chapter 10 ng Romans, paano sila sasampalataya kung wala silang maririnig na preacher, di ba? Pero salamat, may mga pinapadala ang Diyos sa ating panahon. Hindi nagkulang ang Diyos, mga batid, sa pagpapadala ng sugo upang marinig ang mga salita ng Diyos ng buhay. Amen. From church ages nating nakita, di ba? From Ephesians to Laodiceans, may laging sugo ang Diyos. Hindi nagkulang ang Diyos ng pagpapadala, hallelujah, ng kanyang sugo upang marinig ang purong salita sa ating panahon. Kahit gaano na kalaki ang kadiliman, pero may liwanag pa rin. Purihin ang Panginoon sa ating panahon. Ng Laodicean Church Ages, napakaliit na lamang ng liwanag. Pero salamat, may purong salita pa rin na natitira. May liwanag pa rin. Amen? Hindi lubos na natabunan ang purong salita ng Diyos hanggang sa ating panahon. Kahit nakita natin, napakadilim na ng ating panahon. You say, parang sabihin natin, napakahirap ng kumilos. Kabilat, di ba? Side by side, sa ating harapan, likod, nariyan ang kadiliman. Hindi natin maitatanggi, mga kapatid.
You see? Andyan ang kadiliman, pero salamat may liwanag sa ating mga puso. Napakalapit na ng mga salita ng Diyos. Ang gagawin na lang po natin, confess. Di ba? Hallelujah. I-proclaim natin ang mga salita ng Diyos. Huwag tayong makimi kung tunay na mayroon tayong tinanggap na mga salita ng Diyos sa ating mga puso. Ang gagawin na lang natin ay salitain ng may pananampalataya. Speak the word of God, mga kapatid. Amen. Ating salitain ang salita ng ating Panginoon. Okay. Tayo magpatuloy. So nakita natin ang context kanina, mga kapatid, ng ating binabasa. Kasabi ko na rin yan, ating laktawan na. Dahil ang oras din na rin magpapahintulot. So nakita natin kung ano yung word of faith na ating tinanggap o ating pinapangaral ngayon, kung paano ang pinapangaral ni Paul sa kanyang panahon. And I believe that's the gospel na katinanggap din ni Paul. Mga kapatid, hanggang sa ating panahon ay pinapangaral ang salita ng Diyos. Hanggat hindi pa natatapos ang biyaya ng Panginoon, hanggang ngayon, hanggang sa ating panahon, aalingaw-ngaw pa rin ang gospel na ito. Ang gospel of Christ. Hallelujah. Kung paano ang Panginoon ay namatay at nabuhay na maguli, yung ginawa niya yon ay may pangyayari sa ating mga buhay. May dakilang ginawa ang Diyos sa ating mga buhay. Yung redemption na kanyang ginawa para sa atin ay napakadakila para sa akin at para sa inyo. Hallelujah! Na nakaranas ng kasalanan. Lahat tayo nakaranas ng kasalanan. Salamat sa redemption. Salamat sa dugo. Hallelujah! Salamat sa tinapay ng buhay. Hallelujah! Sa kanyang katawan na di ba? Latay-latay, winasak ng kaway, pero salamat. Ang Diyos ang sumusugat, siya rin ang nagpapagaling. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi nga kanina, di ba? Yung sugat minsan, di natin maintindihan bakit gumagaling. Napakalawak ng wisdom ng Diyos. Napakatalino ng Diyos, mga kapatid. Kung paano niya pinagdugtong-dugtong yan. Hindi yan magagaya ng scientist, kahit sinong matalino. Amen, sinusubukan nilang gumawa ng damo, hindi ni sila makagawa. Panay artificial, mga kapatid. Yung magagawa ng Diyos sa mamagitan ng kanyang salita, when He speak the word, it will come to existence. Ang ating mga nakikita ngayon, gawayan ng salita ng Diyos. The spoken word of God. Hallelujah. Na sa Diyos yung spoken word na yan, yun yung naglikha ng lahat ng mga bagay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And amen, in Him all things was created. Oh. Purihin ang Panginoon. At sa pamamagitan ng pananampalataya, napagtanto natin, naunawan natin na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. We're frame. Hallelujah. Ang mundong ito frame. Sa mamagitan ng pananampalataya, naintindihan natin yung mga bagay na sinalita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Let's go on. Kagabi ay nagpaalala ng ating mahal na pastor. May meeting kami, kung maaari ay konti lang. 1 oras may get, pwede na daw. Hindi ko sinabing sisikapin eh. Parang ano ba sinabi ko? Noted, pastor. Sabihin ko sana sisikapin ko, pastor. Pero maaga pa naman. Andiyan ba kayo? Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay, let's go on. Tingnan ko lang ang aking chat down.
Okay. So the word is near you in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. So nakita natin, maging ang mga pinangangaral ngayon, mga kapatid, kung hindi natin haluan ng pananampalataya ay walang kabuluhan. Amen? Hallelujah. Ang ating mga pinangangaral. Pero I believe, ito'y binigay ng Diyos sa amin, ibinibigay ko rin naman sa inyo sa mga sandaling ito. Kung ano yung nakita kong pangangailangan ng iglesia ay aking ding ibinabahagi sa inyo. And I believe kailangan ko rin. Kailangan natin lahat. Amen? Na lumago sa pananampalataya. Kaya sa hapong ito, in-encourage ko sa inyo na dagdagan pa ng Diyos ang ating pananampalataya sa mga sandaling ito. Okay. So malapit sa ating puso, sa ating mga labi, ang salita ng pananampalataya. So ang gagawin na lang natin, mga batid, ay i-confess ito. So magpatuloy tayo. Okay, sa verse 9, laktawan ko na lang lahat ng iba, no? Ito tayo sa confessing and believing of the word of faith must be confessed. Kailangan natin confess kung ano yung kayaman